Yon, mapagpalang at magandang umaga sa bawat isa sa atin dito. Good morning. So, sino dito meron kang katabi na mukhang bagong mukha? Ayan. Tama ba 'yan? O sabihin natin, sino dito may nakita kayo? Meron pa mga bagong attend dito, mga first time natin? Meron po ba? Yun, meron pala. Pwede ba natin palakpakan yung mga if you are first time, welcome po dito sa ating simbahan, Victory Lukban. And sino dito meron ka namang katabi na mukhang luma? Sabihin mo, patuloy-tuloy lang. So, nasa ikahuling yugto tayo ng ating serye na pinamagatan natin, What Shapes Us? Sabi dito, ano ba yung humuhulma sa atin? And we are in the 6 weeks na. Ang dami na po natin na pinag-usapan, which is ito po yung statement of faith na meron po tayo. Bilang isang simbahan po, napakahalaga po ng mga bagay na itinuturo o kung ano po yung doktrina. Bakit po? Dahil kung ano daw po yung doktrina, ito daw po yung mag-shape sa atin. There's a story of the isang agila, tapos ng itlog. Nung nangitlog siya, yung isang itlog, gumulong. At pagkulong nito, napapunta sa nest ng nest ng manok. And after that, yung manok po nalimliman, hindi ko alam kung nagtaka yung ina yung manok, ba't mas malaki. At nung napisa po siya, lumaki po yung agila, kasama yung mga sisiw din. And the way he lives, o paano namuhay yung agila, ay katulad ng pamumuhay din po ng mga manok. Sabi nga daw po, isang kahig, isang tuka. So, the way, paano yung manok, isang kahig, isang tuka. Hindi ko lang alam nung kumahig yung agila, baka sobrang dami na ano niya, kasi malaki yung paa niya. Until the time nakita niya yung tunay na lahi niya, which is agila na lumilipad, and then that's the time na na-break yung mindset niya na hindi siya manok, but siya ay isang agila. And same thing to us. Bilang pong mga Kristiyano, mahalaga po yung statement of faith na meron tayo. Bakit? Dito po natin malalaman sino ba ang tamang daan. Sino ba ang tamang iglesia? And ito po ay nakapaloob sa mga turo po ng simbahan. And today we will talk about what shape us, simbahan. O pag-uusapan natin ang simbahan. Siguro unang tanong, ano ba ang simbahan? Ikalawang tanong, saan ba ang tamang simbahan? Ikatlong tanong, bahala ka na magtanong sa sarili mo. Can we all stand up and let us read the Word of God for today? Sabi po sa Matthew 16, verse 13 to 18, in ASND version ang salita ng Diyos, nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba naman, nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ngayon sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at ang batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng makapangyarihang kamatayan.
Let us pray. Lord, thank you for the day. Dalangin ko na maunawaan po natin, maintindihan namin ang iyong salita. Na sinabi mo nga dito, ikaw ang magtatayo ng iyong simbahan na matagumpay. Lord, we pray for each one of us. Yes, we face a lot of troubles. May mga problema kaming mga pinagdadaanan. Nandito kami, Panginoon. Magkakasama kami na nananalangin sa iyo na ikaw ang Diyos na tumugol sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng kapayapaan. And even today, Lord, we pray that let you, God the Holy Spirit, speak to us today. In Jesus' name I pray. Let's everybody say Amen. Sige po, pwede po tayo maupo. So, yung binasa ko po sa inyo kanina, ito po ay sinabi ni Jesucristo kay Pedro nung time na tinetest niya ang kanyang mga disipulo. Parang ganito po yung senaryo nun. Laging niyang kasama yung kanyang mga disipulo, pero hindi lang sila umuoo, pero ang gusto niya, totoo bang naintindihan mo yung lesson? Parang sa school, sino dito pagka sinabi ng teacher, naintindihan niyo ba ang lesson? Dahil gusto mo nang umuwi, tataas ka na ng kamay, yes sir, intindi po namin, okay na po. Pero malalaman mong totoo yon pag tinanong ka, tama ba yung sasagot mo? And same thing dito po, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sino ba ako para sa inyo? At ang sagot ni Pedro ay kakaiba sa sagot ng iba. Sabi ng iba, ang sabi po nila, ikaw daw po ito. Ang sabi naman po ng iba, ikaw daw po ito. Pero ang sagot ni Pedro, ikaw po si Kristo na anak ng Diyos. And ito parang yung nung sinabi yun ni Pedro, namangha o parang nagkameron ng tuwa ang Panginoong Jesus dahil sabi niya dito, wow, kakaiba ikaw. Pero ang sagot mo ay hindi nanggaling sa iyo, pero galing sa Diyos Ama. It is a revelation coming from the Lord, God the Father. So same thing into us today bilang simbahan. Ano ba ang tunay na pagkakaunawa natin sa simbahan? Sabi ko nga po that itong scripture na to na marami nagsasabi, pagka binasa nila to o ibang relihiyon, ibang congregation, sabihin nila, si Pedro ang kauna-unahang nagtayo ng simbahan at siya ang institusyon ng simbahan. They use this verse at pagka ginaman nila itong verse, sinasabi nila, ang Pope ay si Pedro dahil siya ang unang nag-establish at nagtayo ng simbahan. Yung iba naman po, kaya po mahalaga to, sinasabi nung iba na ang iglesia ay isang simbahan. Kinote din po nila itong verse na to, tapos sinabi ni Kristo, ito ang aking ay tatayo ko ang aking simbahan. So literal na ginamit nila, iglesia ni Kristo. So ngayon, kung iba ang pangalan ng iyong simbahan at hindi iglesia ni Kristo, nasa maling relihiyon ka. But today, let's parang himay-himayin po natin ano ba ang simbahan. But first and foremost, let's read our Every Nation Statement of Faith on the Church. Sabi po dito, we believe in one holy, universal, and apostolic church, the body of Christ, which Jesus is the head. As God, holy people on mission, the visible church is expressed gathered communities where believers assemble to pray, worship, hear God's word, receive the sacraments, and the fellowship with one another. Through the ministry of His Spirit, faithful disciple
and biblical qualified leaders, Christ build and grow His church. So sinasabi po dito na naniniwala po tayo in one holy, universal, and apostolic church. The body of Christ, which Jesus is the head. Si Yesu Cristo daw po ang ulo. So there is a universal church. Holy and universal church, apostolic church. In Matthew 16 verse 18, sabi do, I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Si Jesus po ang pundasyon ng simbahan. Jesus is the foundation of the church. Kung makikita po natin dito yung bato na sinasabi, in Greek word, Petros, clear po na si Pedro ay maliit na bato at ang malaking bato na sinasabi po dito ay si Kristo. Na sinasabi po niya dito that and on this rock, I will build my church. Again, yung sinabi po ni Jesus dito, yung Petros, it means a small rock. But yung I will build my church, sinabi niya po dito, yung large rock. Jesus intend to contrast between Petros and Petra, but it differs by observing that other New Testament passage refer Christ as the rock and the foundation, and that Jesus referred himself as the rock which is the church will be built. So clear po na Jesus is the cornerstone and we are all living stone. But the foundation of the church is Christ. Ang lahat po ng simbahan, ang pundasyon po nito ay si Kristo. Kaya po, clear at alam po natin yung pananampalataya na meron po tayo. Like Peter, bago po sabihin ng Panginoong Diyos na siya yung pundasyon, alam ni Pedro kung sino si Jesus. Hindi po literal na sinabi na ito ang simbahan na itatayo ko. At si Pedro nagtayo nito. Pero sinabi niya kay Pedro, sabi niya dito, dahil alam mo Pedro, ito ang nireveal sa iyo ng Panginoong Diyos na ako, si Kristo, na anak ng Diyos, itatayo ko sa iyo ang simbahan at ang pundasyon nito ay ikaw. Why are you here today? Bakit ka nandito ngayon? Ako, nandito ako, mag-preach ako eh. Seryoso kayo ha? Maganda po yan, nakikinig kayo. Pero bakit ka nandito ngayon? Bakit despite of many people, many hurt, many persecution, but you still na tumatayo ka sa pananampalataya na meron ka? Because it is God who revealed to you kung sino siya. Yung pananampalataya po natin, when you believe that Jesus Christ is Lord and Savior of your life, you will be saved. Magugulat po ba kayo kung sabihin ko, yung iba hindi naniniwala na ang kaligtasan nila ay dahil tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Dahil nanampalataya sila na yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ay sapat na para kunin ang ating mga kasalanan. I really love this song. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Many people sung that song, pero they did not apply into their life.
Kinakanta nila na si Jesucristo ang kumuha ng lahat ng ating mga kasalanan at siya lang ang qualified to get all, but they not believe na tanging kay Jesucristo lamang sila maliligtas. Sabi ng iba, kailangan gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Sabi naman ng iba, kailangan ikaw umanig sa aming relihiyon para ikaw ay maligtas. Pero kung titingnan po natin, it is impossible na magawa mo po yung mga bagay na yan hanggat wala kang tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo. And truly, it is God who revealed it to us. That's why, kung meron kayong mga kaibigan, when you preach the gospel, tapos pinipreach mo yung gospel, parang paulit-ulit na. Tapos hindi naniniwala sa'yo, may tamang panahon na i-reveal ng Panginoong Diyos kung sino siya. But sinasabi dito, who is the foundation of the church? It is only Jesus. Tatayo po ang simbahan dahil ang pundasyon po nito ay ang Panginoong Jesucristo. If Jesus is the foundation, He is the foundation of our lives. We are built on Him. Yung pananampalataya po na meron tayo ay nakabase sa atin pong Panginoong Jesus. Yung pamumuhay po natin will also apply yung mabubuti dahil siya po ang pundasyon ng ating mga buhay. Parang may nagsabi, "Uy, ba't hindi ka na umatin sa simbahan?" "Ay, ako nang umatin dyan." Sabi, hindi pala. Mali. Sabi, "Uy, atin ka doon sa kumusta?" "Ay, ito, medyo nagtatampo ako." "Bakit?" Kasi yung simbahan natin," sabi niya gano'n, magkaibigan eh. "Yung simbahan natin, hindi na ako pinapansin pagka pumasok ako." Grabe naman doon sa simbahan natin. Tapos pagka tumingin ako doon sa mga tao, parang galit sa akin. Hindi na ako pinansin, tapos mukhang galit pa sa akin. Napaka-judgmental ng mga yan. 3 bagay. Sabi niya, judgmental sila, hindi nila ako pinapansin. Ang sama ng tingin nila lagi sa akin, parang gano'n. Sabi naman nung kausap, bibigyan kita ng 3 rason din. Ang mga tao doon ay hindi perpekto. Pero they become perfect because of Christ living in them, or the Holy Spirit living in them. Second, mahal ka nila. It is only the lies of the enemy kung bakit ganyan ang pagtingin mo. Yung ikatlo ang maganda. Kailangan mong umattend ng simbahan dahil ikaw yung pastor. Joke. Jesus is the cornerstone of the church. What do I mean? If He is the cornerstone, we living in, hindi po tayo perfecto, sabi ko nga. Pero, iniano po dito na, we are all living stone. We are all Petros. Maliit na bato, but buhay. And kung buhay ang bato, dito yung katabi mo buhay. Tulog lang. Okay lang yung matulog. Basta buhay. Pero kung buhay yan, sige nga, palipatin mo nga yan sa ibang upuan. O lipat ka dito. Anong mararamdaman yan? Siyempre, ano ba yan? Ganda na ng pwesto ko dito. Katabi ko yung paborito kong katabi. Wala si Ronchi So pagka ang tao buhay, inilipat-lipat mo yan, magre-react yan. Kasi buhay yan. Matakot ka, o pagkapatay yan, ini-move at i-move mo, hindi magre-react po yan. What do I mean? Kung tayo nandito sa simbahan, ang mahalaga po, alam natin na ang pundasyon po ay ang Panginoong Diyos. Hurt? Sino po dito na hurt na? Taas ang kamay. Okay lang po, yan. Praise God.
minahurt sa simbahan natin. Ibig sabihin, buhay ng bato, tayo dito. Yung pastor nga, gusto mo nang, hindi, Pero honestly, hindi lang yun. Kung buhay ang simbahan, doon nyo rin malalamdaman yung pag-ibig ng simbahan. Bakit? If Jesus is the foundation, if Jesus is the cornerstone, nandun po na mababago yung ating mga buhay. And I want to, parang kanina lang yung pagpasok ko kanina. Sabi ko, magkakameron na po tayo ng 2 service. Mamaya po 4 o'clock, meron po tayong another service. Dati isa lang po, ngayon magiging 2 na. Pero ba't po ako tuwan-tuwa, nagpapasalamat, meron po tayong mga volunteers na patuloy na tumutulong para po magkameron po tayo ng another services na meron tayo. What do I mean? Itong simbahan natin po, dahil si Kristo yung pundasyon, siya yung cornerstone, everything that we had, magkakameron po talaga ng tunay na change life then into us. Ephesians 2:19-20. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kung hindi ka isa na ng mga pinabanal, kabilang sa pamilya ng Diyos, tayong mga manampalataya katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. In every stone building, one stone is crucial. It is the one laid the first to ensure that the building is square, strong, and stable. It is the rock upon which is the way of entire structure rests. It is the cornerstone. Malaking bagay po na alam po natin yung pundasyon na meron po ang ating simbahan. And it is Jesus. Hindi po tayo, ang pundasyon po natin ay hindi sa mga, halimbawa, yung iba nakatuon sa tagapagsalita. Na nagsasalita lang nila ay siya lang. Ay paano ngayon nawala na? Our church, the foundation of our church, it is only Jesus. We believe in one holy, universal, and apostolic church, the body of Christ, which is Jesus is the head. So ang tanong, ano ba yung universal church? It is the body of Christ. Hindi lang po tayo yung simbahan na naniniwala na si Kristo po ang Panginoon at tagapagligtas. Marami po dito sa Lukban. Alam niyo po ba yon? Sino dito alam na meron pang ibang born again church dito sa Lukban? Ayan, dahil. And if it's the same biblical teaching, we are part of that universal church. But be careful. Hindi po lahat na sinabi na born again church ay tamang simbahan. And that's why binabato ko po ito. Alam ko po may mga first time tayo, pero in the same time kailangan din po natin maintindihan kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos at yung doktrina na atin pong alam. Bakit po may ibang simbahan po na yes, they believe that Jesus Christ is Lord and Savior, pero yung mga patay ay pwede pa daw pong maligtas. That's why last time when we talk about the gospel is the good news. Na pagka naintindihan ng mga tao yung mabuting balita, magkakameron ng buhay na walang hanggan. That's the good news. Pero hindi rin po tayo kailangan magpatumpin-tumpik. Bakit? May limitasyon lang po yung buhay. At kung yung time na parang in our time today, kailangan natin i-preach na yung gospel. Bakit? After the death, after the kamatayan, there is judgment already. So yung judgment na yon,
kung hindi nila natanggap si Kristo noon, before they die, they are going to hell already. So, that's why there's but what do I mean? Jesus the foundation of our church. That's why the doctrine na meron po tayo, mahalaga po yun. Second point, Jesus is the builder of His church. And on this rock, I will build my church. Siya po yung naggagawa o nagtatayo ng simbahan. Dito meron kayo nakitang Lego? Gano'n kayo ng Lego? O, nakapaglaro na kayo ng Lego? Yan. So, pagka nagawa ka ng Lego, kailangan pagduksong-duksongin mo, at sino yung gumagawa nun? Tayo, di ba? Yung simbahan naman po natin, it is God who built our church. Pero ang tanong, ano ba yung iglesia? Sabi dito, ang batong ito itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan. Yung una pong sinabi, yung simbahan o iglesia, ito po ay matatagpuan natin dito sa Matthew 16 verse 18. And yung iglesia po na sinasabi po dito ay hindi po yung place, but it is a people na nakakilala na si Jesus ang Panginoon na tagapagligtas. It means, yung tinayong simbahan ni Kristo ay ikaw po yun na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi nga po ulitin ko po ulit, bago niya sabihin na I will build my church, alam ni Pedro na si Jesucristo ang anak ng Diyos. When you say that, na siya yung anak ng Diyos, medyo, ko lang theologically, medyo palalimin lang natin ng konti, or, pagka sinabi po kasi nung time na yun, na ikaw ay anak ng Diyos, it's just like that you are God the Father. And that's it naman, yung pinag-usapan natin about the Trinity. It is God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, ay isa po silang Diyos. But in this time, sa atin kasi parang natural na medyo religious tayo dito sa atin, Pero nung time ni Jesus, pag sinabi mo yon that He is the Son of God, yung mga Pariseo, papatayin ka sa pagbato dahil sinasabi nila, blasphemy ka, sinungaling ka. But in this time, clear na sinabi niya. And when He know that, sinabi dito, I will build my church. So sino po yung simbahan? Ito po ay assembly of people. It means when you receive Christ, Lord and Savior of your life, you will be saved, and then you need a church. And this is the church, assemble of people who pray. Kanina, when everybody of us, tara po magdasal. Lahat nagdadasal, di ba? We praise and worship. Nag-worship tayo kanina. Yung isa kanina, tumaas na kamay, nag-worship. Yung iba naman, gaganon-ganon lang. But it's a matter of your heart worshiping God. We love the Word of God. Yung assembly of God, we love the Word of God. Kaya po dito, pagka si pastor, kung ano-ano na lang sinasabi dito, at hindi na po yung Word ni God, pwede nyo po kong i-correct. But when we are together, alam mo, yung faith po natin, it's arise. Kaya po, ang simbahan talaga po, dapat po talaga ay magkakasama. We are better together. Sino po dito naranasan nyo nung pandemya? Nung wala tayong gantong gathering. Kailangan lahat naka-Zoom. O yan, ayos talaga si JM. Lahat naka-Zoom, Tapos sino dito nakakatulog kamisan? Pagka nakikinig ka ng worship. Nakakatulog ko. Uy, tataas. Pero iba po yung we are together
Assembly of God, nagbo-worship tayo, may kasama ka, and this is po yun, ito po yun, Assembly of God. We are set apart. Mahalaga po na hope dito po sa ating simbahan, dito nyo po makita yung tunay na kaibigan. Sino po dito wala pang kaibigan dito sa simbahan? Kung wala po kayong kaibigan dito, kailangan meron po tayong tunay na kaibigan. Ang simbahan po natin ay hindi lang tuwing linggo. But dapat po ang simbahan, kung bawat isa natin, araw-araw po tayong nagkikita, nagdadamayan. And di ba pagkatunay na kaibigan, sinasabi yung mali? Sabi ko kanina, sino dito? Nasaktan ka na, yung iba proud na proud. Dito po sa ating simbahan, pagka kinokorek ka, ako po dati, nung bago pa lang po ako, pakialam nito sa buhay ko. Pinag-pray naman ako, tapos nagbigay naman. Okay na, thank you na. Pero ano ba, habang tumatagal, hindi ako yung parang i-appreciate ako. Mas gusto ko pa yung kinokorek ako. Tinatama kung ano yung mali. Sabi nga doon sa iron sharpen an iron. And kung ganun yung simbahan, again, nakatagpo ka ng tunay na kaibigan dito sa simbahan. Hindi lang po yun, sabi doon, nagdadamayan. Sabi doon, pagka meron pong isang nagbabagang baga or uling, tapos inalis mo doon sa kasama ng mga nagbabagang uling, anong nangyayari daw po doon? Nanlalamig. At kung nanlalamig yon, again, it's either mawala po siya sa simbahan o hindi na siya papasama doon sa assembly of church. Sino po dito, minsan you want to be alone? Pagka po sinasabi na po sa iyo, oy, wag ka na dyan umaten sa simbahan na yan. Oy, wag na, lagi ka na lang sinasaktan dyan. Pagka nag-preach yung pastor doon, hindi naman pogi, kung ano nung mga laging nakakasakit na sa yung damdamin. Siguro, unang-una gusto kong mag-say sorry sa inyo. Dahil nasasaktan kayo every time magsasalta ako. Pero hindi po ako magsosorry sa inyo kung salita po ng Diyos ang nakakasakit sa atin. Dahil ako po, tinawag ako ng Panginoong Diyos dito para sabihin kung ano yung mali. Kung ano yung sinasabi sa Biblia. At huwag po kayo mag-alala. Sino po dito nasasaktan pag ako'y nagsasalta, ginagamit ko yung salita ng Diyos? Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang unang nasasaktan. Ako po ang unang inaano ng Panginoong Diyos. Bago ko po i-preach sa inyo to, nagsorry na po ako. Inano ko na po sa Kanya, Lord, I pray that I will be effective to them. And natural po sa simbahan na masaktan tayo, lalo na po kung salita ng Diyos yung nakasakit po sa atin. Again, Jesus is the builder of church. Hindi ka po aksidente na nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi aksidente. Andito ka ngayon. Siya po ang tumawag sa atin kung bakit ka nandito ngayon. And natural po, may mga lies of enemy, sabi ko nga kanina, napilit tayong palalayuin sa simbahan. Bakit? Pag pinalalayo ka na po sa simbahan, hindi po galing kay God yan. Maniwala po kayo. It is galing po yan sa enemy. In Peter, sabi po doon, the enemy is like a roaring lion, always trying to devour you. Katulad daw po ng isang leon, ang enemy, na iniintay ka lang na lumayo, magkamali, at ngayon, pagka na pahiwalay ka na, ay dito na lang ako kasi wala nagko-correct sa akin dito. Nagagawa ko yung mga gusto kong gawin, yung mga mali. Pero yung enemy daw po, katulad ng isang leon. Ano pong tactic ng leon? Hindi po yung sumusugod yung sa maraming, yung maraming, hippopotamus ang kakainin nila. Hindi sila sumusugod ng, ng solo. O hindi nila susugudin pagka nasa bunch din o hippopotamus yun. Gagawin nila, iintayin nila na
nagsosolo, pagka-solo na, tsaka nila lalapain. And same thing to us. Pagka hindi ka part ng fellowship of the believers, by the way, meron tayo ditong, kung hindi ka pa na one-to-one, you can approach us. Ako po mismo, I can do one-to-one to you. If you are not part of Victory Group, we encourage you to be part of Victory Group. Why? Ito po yung kalakasan natin when we fellowship together. Bakit? Ang pinag-uusapan po natin ay ang salita ng Diyos at may ano po tayo sa tama. Again, Jesus is the builder of church. That we fellowship, we pray, we worship God. Deuteronomy 4:10, gather the people to me that I may let them hear my words so they may learn to fear me all the days that they live on earth and that they may teach their children so. So, what church? Ano po yung church? Ano po yung simbahan? Ito po ay assembly ng mga tao na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Jesus said, I will build my church. Christ didn't say, I will build my new religion. Christ didn't say, I will build my new temple. Christ didn't say, I will build my new synagogue or a social club or an online community. But the church is fellowship of believers meeting to learn, commune, pray, and minister. Ang simbahan po ay hindi pang-online. Ang simbahan po ay hindi bunch of lamang samahan. But ito daw po ay nagpe-fellowship together, meeting. Ito po, yung ganito po. Together, learn yung salita ng Diyos, commune. Every first Sunday of the month po, nag-ano po tayo, nagko-commune po tayo, pray together, and minister. As God, holy people on mission, the visible church is expressed in gathered communities where believers assemble to pray, worship, hear God's word, receive the sacrament, and fellowship with one another. Ephesians 2:21-22, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo sa Panginoon. Sa anong paraan daw po? Sa pamamagitan ni Kristo. Ang bawat mananampalataya daw po ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. The church as temple of the Lord, worship and fellowship. So ang tanong, sino dito ang simbahan? Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, Jesus is the foundation and He is the builder of church. Hindi po aksidente na nandito ka. Bakit po? Ang Diyos po ang nagtalaga sa atin dito. When you look the cornerstone, may picture ba tayo dyan? Mark, wala, no? Alam niyo po yung yung hollow blocks. Alam niyo yung hollow blocks? So bago ka makabuo ng isang bahay, kailangan may mga hollow blocks. Tapos yung hollow blocks na yon, kailangan merong pundasyon. O yung parang mismong, yung mga engineer, alam niyo na, poste. So yung posting yun yung mag-build ng So parang sa atin sa ngayon, it is Christ who is the foundation. And tayo po, katulad po tayo ng mga hollow blocks. Kailangan po magkakasama tayo together
and Christ is the center. Kaya po medyo, bagay na sabi ko na kanina, kaya po talaga minsan ang simbahan hindi po ganun kadali. Natural po na masaktan tayo, pero ang tanong po doon, are you willing to forgive? Minsan, nasaktan ka, nagmahal, nasaktan, di ba? Pero po sa simbahan, natural po yung masasaktan ka, pero ang tanong dyan, are you willing to forgive that person? Again, malaking bagay po yung pundasyon. Kasi kung alam nyo po na si Jesus yung foundation na meron tayo, it will speak about when He died on the cross and what He did on the cross. For the sake na dahil sinabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Sino dito pagka na mo yun, ano? Ano pa yung kapatiran na meron po tayo na ayaw mo lang ng itsura kaya hindi mo pinapansin? Again, ang gusto po ng Panginoong Diyos, we will love one another. Nung time pong yon, wala pa pong hollow blocks. Malalaki pa daw pong malalaki pang bato, tapos binawasak yung bato para magpit dun sa living stone na tinatawag. Kung buhay ka kaya, sino dito pagka binasag ka, anong pakiramdam? Masakit? So si God, siya po yung nag-build ng simbahan. Ang ginagawa niya, He is the foundation. And ikaw, kung ikaw masyadong malaki ka dyan, babasagin ka niya hanggang magpit ka dun sa simbahan. Babasagin ka niya hanggang magpit ka. Hanggang sa you will be part of the living stone. What do I mean? He's the one who built the church. Through the ministry of His Spirit, faithful disciple and biblically qualified leaders cried, build, and growth His church. Ang Diyos daw po ang nagpapalago at nagtatayo ng simbahan. Sino dito yung mga victory group leaders natin? Taas nga po ang kamay ng mga victory group leaders natin. Sige po, be proud. Maraming salamat sa inyo. You choose to stay despite of yung mga hindi pagkakaunawaan, somehow personality issues, but you choose to stay here in the church. Sino po dito yung mga volunteer? Taas ang kamay. Yan. Every time ba lagi kayo nakatawa pag serve? Minsan may mga problema din naman kayo sa buhay, di ba? Minsan nasabi niyo ba, ayaw ko na umatay sa simbahan. Kasi problema ko ang dami. Parang one time, sinabi ko din yun. Ani, hindi mo na ako attend. Hindi pwede, ikaw mag-preach. Honestly, may mga gusto tayong gawin, but you choose to stay here. Pero hope, hindi kayo nag-stay dito dahil sa pastor, but you choose to stay, you choose to volunteer, you choose to do the extra miles ng sacrifice because alam nyo na ang Panginoong Jesus ay nagpunta sa iyo dito. Pwede bang palakpakan natin yung mga leaders and volunteers natin? At kung ikaw ay hindi pa parte, sino naman dito, we talk leaders, sino naman po dito, you are, Sunday after Sunday, you attend the church. Sige, palakpakan po din natin sila. We want to say thank you din po sa inyo. Kasi the fact na nandito po kayo sa simbahan, lagi po kayo nandito, I consider that you are part of this church. And wag po kayo mag-alala. Hindi po kayong pumili.
Pero ang Panginoong Hesus pa rin po ang nagdala sa inyo dito. As I end, hindi pa pala. Sasabihin nyo, ito si Pastor lagi na as I end. Yan. Yung point number 2 natin, bago natin tapusin, sabi dito, the church is not physical building or an institution, but a people who have been called out from the world to follow Jesus Christ. God has called us to be salt and light in the world and to make difference in the lives of others. If Christ is the builder of the church, if you are a church, God called us for a mission and to go and make disciple. Point number 3 natin, Jesus is the head of an overcoming church. Siya po ang head ng matagumpay na simbahan. Sino dito sinabi mo kanina, ikaw ay simbahan? When we understand, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang Diyos ang nagtatag sa iyo at hindi lang siya nagtatag sa iyo bilang simbahan, sabi dito, ikaw ay matagumpay na simbahan. You are an overcoming church. Sino dito meron kayong mga problema sa buhay? Natanong mo na ba kay Jesus? Jesus, kakayanin ko ba ito? Ano sagot? Sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Sa Tagalog, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kung ikaw ay simbahan na at ang Diyos ang nagtatag sa iyo, ano sabi ng Panginoong Diyos? May problema ka? Sabi daw, hindi ka kayang tibagin ng kaaway. Lord, ano ba yan? Lagi na lang ako nasaktan. Ginawa ko naman yung best ko. Kumanta na ako ng tono, ng sobra-sobra, nag-audition ako. Sabi nila mag-audition daw ako sa music team. Tapos in-assign nila ako sa CR. Maglilista lang daw ako doon. Nasaktan ka na ba, simbahan? Alis ka ba ng simbahan? Ang sabi ng Panginoong Diyos, it's only a lie. The gates of hell cannot overcome it. Hindi magtatagumpay ang kamatayan. I don't know, maybe struggle of life. Lord, tinatanggal ko na 'to eh. Tinanggal ko na yung bisyo ko. Kasi gusto kong sumunod sa iyo. Pero patuloy pa rin. Nagagawa ko pa rin eh. Sabi ko nga, ayaw ko na sumigaw. Gusto ko na maging mabait. Pero di ko magawa. Ano sabi po? Hindi magtatagumpay ang kaaway. You are overcoming church. Naku, nakita ko na naman si pastor. Nakaka-offend. Kasi yung mga grammar niya, mali-mali. Ay, sorry na po. Again, the enemy, ito po yung gusto lagi ng enemy. Gusto niya tayo maging alone. But kailangan po natin ng isa't isa. Ay, ako umatin sa victory group. Kasi baka pagchismisan lang nila ako. Hindi. Kailangan po natin ng simbahan. Again, anumang circumstances, anumang pinagdadaanan natin, if Jesus is the head, you are an overcoming church. Can we all stand up today? Let us pray. Lord, thank you for your message. Thank you, God, that ikaw yung pundasyon ng simbahan na meron kami. I pray today that even when we read your word, it is you, Lord, who speak to us. We pray for you, God, the Holy Spirit, that continually convict us.
Lord, maraming pong salamat. I just want to live up to you, Lord, the life of our volunteers, the life of our leaders, even the life of the believers na nandito, that they continually sharing the good news. Lord, I pray for them that even despite, Lord, ng mga pinagdadaanan nila sa buhay, despite, Lord, ng mga may lies of the enemy, may anxiety attack, may panic attack, because this is ito yung job ng enemy. Ilayo sila sa iyo, Panginoong Jesus. Sabi nga in John 10:10, ang nais ng kaaway ay sirain, wasakin, patayin. But ikaw, Panginoon Jesus, ang nais mo sa amin ay magkameron ng buhay na ganap. Lord, I pray for today. We pray for healing to be upon, Lord, to our people. Lord, we pray for today, God, that they are a overcoming church, Lord. That they are a conqueror. Lord, thank you, Lord, na ikaw mismo nagbibigay sa kanila ng kalakasan ng loob. Let your Spirit speak to them, Lord, that you, God, the Holy Spirit, is living in them. That you are greater than He who's living in the world. Ikaw mismo ang aming Diyos sa banal na Espiritu na mumuhay sa amin, na mas makapangyarihan sa labas. Lord, thank you for their life, God, that even today you encourage them na lahat ng kanilang ginagawa ay hindi mauuwi sa walang kaparakan, but ito'y magbubunga. Lord, I speak fruit, Lord, that it's you, Lord, who will give them fruit. Sabi mo sa iyong salita, na katulad namin ng isang puno na katanim sa ilalim ng batisan, ang bunga ay naghihitik at ang dahon hindi natutuyo. Lord, we pray, God, as they continually seek you, they will find you. As they ask, it's you who will give them. As they knock, it is you, Lord, who will open the door. Lord, I pray, ano man yung mga panalangin ng bawat isa, it is you, Lord, who will give the desire of their heart. That this is your church. It is you, God, who built it. It is you, God, our foundation. It is you, God, who made it a overcomer. And today, Lord, thank you. Na ano man yung panalangin nila, na maaaring imposible. Yes, sa tao ay imposible, but sa iyo, Panginoon, sinasabi mo sa kanila, sa iyo, Panginoong Diyos, ay walang imposible. If your prayer is for your son and daughter, kung ikaw ay magulang at pinagpreprayan mo yung iyong anak, you said na huwag kayong mag-alala. Kung ibinigay mo sa kanila yung pundasyon na ako yung kanilang maging Diyos, at itinuro mo sa kanila ang salita ko, they will be blessed. If you are a parent that today, God is assure you na hindi nyo magkailangan mag-worry sa iyong mga anak because it is He who will bless your sons and daughter. And I feel also that God telling us that for reconciliation, some of you, merong mga, hanggang ngayon, may issues sa heart na ayaw mong patawarin. Parang God speak to you na kausapin mo pero sometimes you always ignore. But I pray for you today. Lord, thank you that it is you, Lord, who will make a reconciliation doon sa tao. Ngayon pa lang, Panginoong Diyos, mag-move ka na rin doon sa doon sa tao na kagalit nila, na darating na lang yung time, Lord, that they will be reconciled because it's you, Lord, who made it. Lord, thank you, Lord. I pray also for their heart na ikaw din yung umayos nito. Ikaw yung pundasyon ng lahat na meron kami. In Jesus' name. And as I end, if you're that person na naiintindihan mo, na unawaan mo, na kailangan natin tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, if you're that person na ngayon na-realize mo na kailangan ko siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, as everybody close our eyes, if you're that person, can you raise your hand na gusto mong tanggapin siya?
Yes. 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 Let me pray for you. Panginoong Jesus, tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin namin today, napuspusan mo sila ng iyong Diyos na banal na Espiritu, ng Diyos na banal na Espiritu, that the God, the Holy Spirit cleanse them. Truly, na yung puso nila ay papalitan mo ng katulad ng isang asno, simputi ng asno, na tinanggal mo na ang lahat ng kasalanan na meron sila. Lord, thank you. As they accept you as Lord and Savior of their life, bibigyan mo sila ng panibagong buhay. You said to your word that if anyone is in Christ, he is a new creation. Lord, thank you doon sa mga tumanggap sa iyo. I pray that they will feel that they are a new creation because it's you, God the Holy Spirit, breathed into them. Lord, guide them, protect them, even their journey to know you more. Lord, we want to honor you. Can we give worship to the Lord today?